Isang kwento ang ating mapapakinggan ngayong araw. Pero bago natin umpisahan, sana'y suportahan niyo ang aming channel by like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo palagi. Welcome to Sweet Rocky, Tagalog Story. Your life, your story. Ang kwento mo ay ikukwento ko. Sa bayan ng Lipa, nakatira si Ira, 29 anyos, maganda, maputi, asawa ng isang OFW. Mula nung umalis si Marco, ang kanyang mister, papuntang Qatar para magtrabaho bilang technician. Isang umaga, habang naglilinis si Ira, may dumating na isang sasakyan. Sinilip niya yun mula sa bintana. Isang itim na SUV at kilala niya iyon, si Samuel o Sam Morales, ninong ng kanyang asawa at may-ari ng isang agribusiness sa bayan. Bumaba si Samuel, matikas pa rin sa kabila ng edad na 56. May pagkadon, laging nakapolo at may mamahaling relo. Paglabas ni Ira ng pinto, agad siyang sinalubong ng matanda ng isang matamis na ngiti. Ngumiti rin si Ira habang nakatingin dito. "Ira," bati ni Samuel. "Pasensya ka na't naabala pa kita. Dumaan lang ako, may dala ako para kay Ellie." "Naku, hindi po, Ninong. Salamat nga po't napadaan kayo. Pasok po kayo." At sa loob ng bahay, habang tinatanggal ni Ira ang apron at nag-aalok ng malamig na tubig, sinusulyapan siya ni Samuel. May aura pa rin si Ira na kapansin-pansin. Nakasuot lang to ng loose na t-shirt at short na maiksi. Maputi, maayos ang katawan kahit na may anak na. Napatitig ng matagal ang matanda at tila ba kinakabisado ang kurbada ng misis. Hindi maitatanggi na may interes si Samuel sa asawa ng kanyang inaanak. "Nasaan nga pala si Ellie?" tanong ni Samuel habang umiinom matapos ilapag ni Ira sa harapan niya ang tubig. "Sa kwarto po, Nong. Nanunood ng cartoons." Sagot ng misis. Si Marco nga pala. Kumusta naman at kailan ang balik niya?" "Si Marco po? Hindi pa rin ho makakauwi. Pero baka ngayong taon na rin po." Sagot niya. Tumango si Samuel. "Siya nga pala, Ira. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Pamilya ko na kayo ni Marco." Ngumiti si Ira. "Alam ko po, Ninong. At salamat po sa dalang gatas kay Ellie. Tuwang-tuwa nga po siya nung nakaraan." Nagtama ang mga mata nila. Medyo awkward, pero si Samuel ang unang nagsalita. "Naaalala ko nung kasal ninyo, Iha. Napakaganda mo sa puting bestidang suot mo. Akala ko artista yung ikinakasal. Napakaswerte talaga sa'yo ni Marco. Bukod sa may masipag ng asawa, napakaganda pa." Natawa si Ira, pero may halong hiya. "Grabe naman kayo, Ninong. Sobra naman po kayo kung mambola." "Hindi, Iha. Totoo ang sinasabi ko. At ngayon, parang mas gumanda ka pa nga lalo. Siguro ganun talaga kapag bago-bago palang kasal." Hindi agad nakasagot si Ira, pero nararamdaman niyang uminit ang pisngi niya. "Hindi nga ho. Busy sa bahay. Kaya minsan, gusto ko rin ho magtrabaho. Nakakaburyong na rin kasi minsan." Sabi ni Ira. Humarap ang matanda sa kanya. "Kung gusto mo, Iha, naghahanap ako ng part-time sa farm ko. Sa office area lang naman. Magaan lang ang trabaho. Halos puro paperwork lang. Nung kaya ko kaya, hindi naman ho ako graduate ng college. High school lang ang natapos ko, alam niyo naman yun." Lumapit ang matanda. Humawak sa braso ni Ira.
Lumingon naman dito si Ira at magkalapit na silang dalawa. Andito naman ako, iha. Tuturuan kita. Akong bahala sa'yo. Tsaka si Ellie po, wala namang magbabantay. Pwede mo namang isama. May laruan naman doon. May assistant din ako doon na pwedeng tumingin-tingin. Sige na, iha, pumayag ka na. Tsaka sasabihin ko kay Margo para naman alam niya. Basta, safe ka sa akin, Ira. Ako pa ba? Akong bahala sa inyo. Kinagabihan, nakausap niya ang asawang si Marco at pumayag naman to dahil nakausap na rin daw naman nito ang ninong Sam niya. At kinabukasan din, nag-umpisa agad sa trabaho si Ira. Nagpunta siya sa farm ni Samuel. Hindi ito tipikal na bukirin. May maliit na opisina, may silid para sa staff, at may mini greenhouses. Na-impress siya talaga. Inaayos pa ni Sam ang maliit na desk para sa kanya at isang laptop at ilang folder. Para kang sekretarya ko dito, iha. Biro pa ni Samuel. Pero sa lahat ng sekretarya, ikaw ang pinakamaganda. Napangiti ang misis na para bang kinikilig. Baka naman marinig kayo ng staff niyo. Wala mo naman silang masasabi, iha. Ako ang boss dito, hindi ba? Ninong? Tanong ni Ira habang hawak ang plastic cup ng kape. Break time na nila noon. Bakit ho ba ako pang kinuha ninyo? Ang dami nyo namang pwedeng kunin na college graduate. Alam mo ba kung bakit? Umupo si Samuel sa tabi niya. Kasi para may dahilan akong makita ka araw-araw. Biglang natigilan at napatingin si Ira. Hindi siya makagalaw. Ramdam niya ang lakas ng kabog sa dibdib niya. Ho? Biro lang, iha. Sabay tawa ng matanda. Ikaw naman o, napakaseryoso mo. Dagdag pa nito. Pero hindi pa rin inaalis ang pagkakatitig sa mukha ni Ira. Kayo ho talaga. 2 linggo na ang lumipas. 2 linggo na rin si Ira sa opisina ng farm ni Samuel. At kahit sinasabi niya sa sarili na ito'y pansamantala lang, hindi maikakaila ang saya tuwing umaga. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa presensya ng ninong ng kanyang asawa. Hindi man niya sabihin, pero yung dating boring niyang buhay ay nagkakaroon ngayon ng sigla. Hindi na siya nababagak sa bahay. Kung dati, linis, alaga, luto, ang araw-araw niyang ginagawa, ngayon ay nakakagala at nakakapag-ayos pa siya ng sarili. Kasama pa niya ang kanyang anak. Araw-araw ay halos magkasabay silang kumakain ng almusal. At minsan ay inaabot sila ng hapon sa pag-aayos ng reports na pwedeng bukas pa naman. Si Ellie ay nakakatulog na lang minsan sa kakalaro, kaya't hayahay ang buhay ni Ira. Isang araw, maagang pumasok si Ira kasama ang anak. Maaga yata kayo, bati ni Samuel habang suot ang polo na bahagyang bukas ang itaas at kitang-kita ang malaking gintong kwintas nito. Maaga po kasing nagising si Ellie kaya maaga na lang kaming pumunta dito. Sagot ni Ira habang inaayos ang mug ng kape. Si Ellie lang bang dahilan? Sabay sulyap ni Samuel habang umiinom ng kanyang sariling kape. Nag-iwas ng tingin si Ira, pero nakangiti. Sino pa po ba? Hindi ba pwedeng ako din? Hindi agad nakasagot si Ira, pero sa loob-loob niya, napapangiti talaga siya. Kahit gaano pa niya piliting huwag isipin, inaabangan niya ang bawat banat ng matanda. Ang sulyap nitong nagpapaalab sa kanya. Tila nakakaramdam siya ng kakaiba sa tuwing nagdidikit ang kanilang mga balat, sa tuwing hahawakan siya nito, at sa tuwing nagkakatitigan silang dalawa. Para bang may kakaiba siyang nararamdaman at alam niya sa kanyang sarili na hindi iyon tama. Mali. May asawa siya at inaanak ng matanda ang mister niya. Nakakahiya. Ilang araw pa ang lumipas. Isang tagpo ang magpapabago sa lahat. Maulan nang pumasok siya, kaya naman bahagya siyang nabasa
dahil wala siyang dalang payong. Agad na kumuha ng pamunas ang matanda at tinulungan siya. Napatingin pa si Ira dito, pati na rin si Samuel. Tumingala si Ira sa kanya at ilang segundo silang hindi nagkibuan. Tanging mga hininga lamang nila ang maririnig. May tensyon sa pagitan nilang dalawa na hindi makawala-wala. Sinubukan ng matanda na hawakan ang pisngi ni Ira at isang halik ang ginawad niya sa pisngi nito. Nagkagulatan pa nga ang dalawa. "Pasensya ka na, iha," bulong pa ni Samuel. "Hindi ko napigilan ng sarili ko." Napaurong ng bahagya si Ira, pero hindi naman ito maialis ang tingin sa mata ng ninong ng kanyang asawa. "Hindi ho dapat natin to ginagawa," sabi ni Ira. "Pero hindi mo naman ako pinipigilan," sagot ni Samuel pero mahina ang boses. Napakagatlabi si Ira. Hindi niya kasi maintindihan ang nararamdaman. Napakagatlabi siya. Ayaw ng isip niya, pero gusto ng katawan niya ang nangyayari. Hapon na nun, nung maramdaman niyang nag-vibrate ang cellphone niya. Message galing kay Ninong Samuel. "Kape tayo mamaya. Usual lang. Pwede tayong magpahangin sa likod. Yung tayo lang." Hindi niya alam pero umuo siya. Bago umuwi, ay nagkape muna ang dalawa. Sa likod ng opisina, may maliit na garden area. Tahimik lamang ang paligid. May iilang ibon. Nakatayo si Ira, hawak ang mug, habang si Samuel ay nakaupo sa bench. "Ihahatid ko na kayo mamaya." "Hindi na ho, Ninong. Ayoko masanay. Baka si mamaya masanay ako." "Anong masanay?" tanong ni Samuel. "Masanay sa presensya niyo, sa atensyon niyo." Tumayo ang matanda at lumapit sa kanya. Kung ako lang ang tatanungin mo, gusto kong masanay ka, Ira." Napapikit ang misis, parang umiiwas sa sariling damdamin. "Ninong, asawa ho ako ni Marco. Mali ang nangyayari sa atin, ang nararamdaman natin." "Alam ko," sagot niya, na mas malapit na sa kanya ngayon. "Pero hindi ba't matagal-tagal na rin siyang wala? Baka lang kasi kailangan mo na maramdaman ulit na babae ka. Nandito lang naman ako, iha. Hindi lang kita kayang pasayahin. Kaya din kitang dalhin sa alapaap." Wika pa ng matanda. Hindi bastos ang tono, pero sapat para tumibok ang puso niya ng napakabilis. Alam niya sa sarili niya na nasasabik na rin siya. Babae lang siya at hindi niya malabanan ang sarili dahil alam niyang gusto niya ang nais gawin ni Samuel. Pag-uwi nila Ira, tahimik siyang nagluto ng hapunan. Si Ellie ay tulog na sa sala. Tumunog ang cellphone niya at chat yun mula kay Marco. "Love, sorry baka 2 buwan pa bagong uwi ko. Na-delay yung permit ko rito eh." Napabuntong hininga si Ira. Dahan-dahan niyang pinindot ang reply. "Okay lang. Ingat ka palagi. Miss ka na ni Ellie." Hindi niya nabanggit kung gaano siya nalulungkot o kung gaano kaiba ang mundo niya ngayon. Simula nung pumasok ang kanyang ninong sa pang-araw-araw niyang buhay, ay nagbago ang lahat. Kinabukasan, "Ira, nadala mo ba yung report na sinasabi ko kagabi?" tanong ni Samuel. "Opo, Nong. Nandito sa folder." "Sige, sumunod ka sa office ko para ma-check ko yan." Habang papunta sa opisina, bumilis ang tibok ng puso ni Ira. Alam niyang wala namang masama sa trabaho, pero sa mga mata ni Samuel, may lihim na gustong kumawala. At sa isiping yun, alam niyang mas mahirap na itong pigilan. Isang araw, maalinsangan ang umaga nung dumating siya sa farm office. Suot ang simpleng dress na bulaklakin at rubber sandals. Mas magaan ang pakiramdam niya ngayon. Nagbakasyon kasi ang nanay niya mula sa Batangas City, kaya pansamantala muna nitong inaalagaan si Ellie. Ngayon lang ulit siya nakaramdam ng ganitong luwag. Walang inaalala sa bahay,
Walang batang kailangang asikasuhin at higit sa lahat, alam niyang siya'y muling may oras para sa sarili. Nandyan na palang prinsesa, bungad ni Samuel habang binubuksan ang pintuan ng opisina. Ako po ba yun? Biro ni Ira. Wala naman yatang ibang mukhang prinsesa rito. Sagot ni Samuel sabay kindat. Natawa lang si Ira, pero dama niya ang kakaibang init na dala ng mga salita ng matanda. Ibang klaseng pagtingin. Sa loob ng opisina, tahimik na binabasa ni Samuel ang ilang dokumento habang si Ira naman ay nagsusulat sa maliit na notebook sa gilid. Alam mo, Ira, sabay sabi ni Samuel habang isinasara nito ang folder. Minsan ay isip ko, bakit kaya hindi ikaw ang naging asawa ko? Napatingin si Ira dito. Bahagyang natawa, pero may kilig na hindi niya maitago. Eh di dapat ho, naging ninang po ako ngayon ni Marco. Biro pa niya. Natahimik silang dalawa. Ilang segundo ng pagtitig ang naganap. Walang katao-tao. Sarado ang blinds. Malamig dahil bukas ang aircon. Pero ang pakiramdam nila ay parehas mainit. Tumayo si Samuel at lumapit kay Ira. Ira, bulong nito habang nakatingin sa mga mata ng misis. Matagal ko na itong pinipigilan, iha. Pero sa araw-araw kitang kaharap, ang hirap. Pero, hindi ho tama eh. Bulong pa ni Ira. Pero hindi naman siya umiiwas. Lumapit pa si Samuel. Dahan-dahang ipinatong ang kamay sa pisngi ni Ira. Ramdam ni Ira ang init, ang tensyon, ang pangungulila na ilang taon nang naipon. Kung ganun, pigilan mo ko kung ayaw mo. Sabi ni Samuel, pero walang ginawa si Ira. Kaya naman lumapat ang labi ni Samuel sa kanya. Nagdampi. Una'y magaan lang, pagkatapos ay tuluyan ng lumalim. Hindi siya umatras. Hindi niya alam kung ilang minuto silang ganoon. Magkayakap, magkahalikan. Nakahawak sa bewang niya ang matanda. Ang sariling konsensya ay nanahimik. Ang puso ni Ira ay bumigay. Mahirap paniwalaan, pero halik lamang ang nangyari. Pero ang halik na iyon, ang siyang gumising sa kanilang natutulog na diwa. Masakit para kay Ira, dahil kahit halik lang ay pinagtaksilan pa rin niya ang mister. At hindi lang sa kung sinong lalaki, kundi sa taong pinagkakatiwalaan pa nito, ang ninong niya. Ilang oras ang lumipas. Nasa loob sila ng opisina at parehong tahimik. Nakaupo si Ira sa gilid ng sofa. Nakayuko at nilalaro ang wedding ring sa daliri. Pinagsisisihan mo ba? Tanong ni Samuel habang pinapanood siya. Umiling si Ira. Hindi ko alam eh. Pero isa lang ang alam ko. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito. Tumabi si Samuel. Hindi kita pinipilit, Ira. Pero kung ako ang tatanungin mo, gusto ko pa yung maulit. Napatingin si Ira dito. Baka naman masanay ako. Gusto ko nga masanay ka, iha. Tahimik si Ira habang pauwi at nakasakay ng jeep. Paulit-ulit ang eksena sa isip niya. Ang haplos, ang halik, ang init ng katawan ng matanda. Ang bawat salitang binibitawan nito at ang katotohanang nagawa niyang makipaghalikan dito. Pagka-uwi niya, sinalubong siya ng nanay niya. Maaga ka ngayon na, sabi nito. Tulog pa si Ellie. Maaga lang ho ang uwian, sagot ni Ira. Sabay ko at nagtungo sa banyo. Hindi siya makaharap sa salamin. Ayaw niyang makita ang sarili. Nakukonsensya siya pero may parte sa kanya na tahimik lamang at gustong bumalik bukas para maulit-ulit yun. At ang masaklap pa, naghahangad pa siya ng masigit sa halik. At sa damdaming yon, nagsimula ang isang lihim na hindi na niya kayang itigil. Isang linggo na ang lumipas mula nang mahulog si Ira sa halik ni Samuel. Pero parang kahapon lang ang pakiramdam na yon. Hindi na siya makatulog ng diretsyong gabi.
Kahit anong pilit i-focus sa anak o gawaing bahay, kusang bumabalik ang alaala, ang titig, ang halik, ang mga kamay na kumakapit sa kanyang bewang. At ngayon, hinahanap-hanap niya iyon. Lunes ng umaga. Maaga pa lang ay nakaayos na si Ira. Simple lamang ang suot niya, plain na blouse at pantalon, pero mas inayos niya ang buhok at mas pinabango ang katawan. Oh, bakit parang may date ka yata? Tanong ng nanay niya habang pinapainom si Ellie ng gatas. Ngumiti lamang si Ira. Hindi ho, may meeting daw sa office mamaya baka may mga dumating na bisita. Pero ang totoo, wala naman talagang meeting, wala ring bisita. Ang tanging dahilan ng pag-aayos niya ay ang matagal nang hindi nakita. Si Samuel, isang buong linggo itong hindi nakapunta sa opisina. Sabi kasi ng assistant, may business trip daw ito sa may Cebu. Pero sa puso ni Ira, ibang klase ang pangungulilag na ramdaman niya. Pagdating niya sa opisina, tahimik pa ang paligid. Wala pa rin si Samuel. Napaupo siya sa may desk. Inabot ang phone, chinak ang message, wala. Wala ni isang mensahe mula kay Samuel. Napabuntong hininga siya. At sa sobrang inip, napalakas ang tapik niya sa mesa. Biglang bumukas ang pinto at napatayo siya agad. "Miss mo ba ako?" Bungad agad ni Samuel. Suot ang dark blue polo at may bitbit na maliit na bag. Hindi siya sumagot. Sapat na ang ngiti niyang yun. Lumapit si Samuel sa kanya at walang sinayang na segundo. "Isang linggo akong halos mabaliw sa kakaisip sa'yo." Bulong niya. "Pero hindi kita tinawagan. Natatakot ako kasi baka galit ka." "Hindi naman ako galit at hindi rin naman ako nagsisisi." Sagot ni Ira. "Sigurado ka?" Tumango si Ira. Dahan-dahan at siya na mismo ang lumapit pa sa matanda. At doon, sa mismong harap ng opisina, hindi na sila nakapag-antay. Sa loob ng private office, sarado ang blinds, tahimik ang paligid, at tanging hininga at tibok ng dibdib lang ang maririnig. Hinawakan ni Samuel ang kamay ni Ira. "Sabihan mo lang ako kung titigil ako." Ngunit imbis na tumigil, si Ira na mismo ang humawak sa mukha ng matanda. Siya ang unang humalik. Mabagal, matagal, punong-puno ng pagnanasa at damdaming pilit nilang pinipigilan noong una. Kinalimutan niya ang asawang nagpapakahirap sa abroad. Hindi na ito biro, iha. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Ira habang magkahinang ang kanilang mga katawan. "Akala ko, hindi ko ito magagawa kay Marco," bulong niya. "At ako, akala ko panaginip ka lang," sagot ng matanda habang hinahaplos ang buhok ng misis. Walang salita ang kayang ilarawan sa nangyari. Hindi ito basta init lang, may damdamin na, may pagnanais na hindi na lang pansamantala. Matapos makalas ang lahat sa kanila, ay tuluyang may nangyari sa kanilang dalawa. Isang bawal na relasyon, isang pagtataksil na parehas nilang alam, pero parehas din nilang ginusto. Ilang minuto pa ang lumipas. Parehas nang nakontento ang dalawa. Nakahiga si Ira sa couch ng opisina, nakasiksik kay Samuel, at parehas silang tahimik. Paano kung malaman ni Marco? Hinawakan ni Samuel ang kamay niya. Hindi niya malalaman. At kung sakali man ako ang aako, sasaluhin kita, Ira, pangako ko yan sa'yo. Napapikit si Ira. Hindi niya alam kung ito ba'y kabaliwan o kalayaan. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na niya kayang iwasan ang ninong ng kanyang asawa. At hindi na ito matatapos ng basta-basta. Hindi iyon isang beses lang. Simula nung magpadala si Ira sa halik ni Samuel, naging regular ang kanilang tagpo sa opisina. Sa unay puro yakap, halik at mahabang tinginan. Pero sa pagtagal, naging mas malalim ang kanilang pagsasama. Isang hapon habang malakas ang ulan, halos wala ng tao.
Nagpaiwan si Ira para mag-ayos ng records. Alam niyang nandoon si Samuel. Hindi sila nag-uusap simula umaga pa. May mga pasimpleng iwasan, tila sinusubukang ibalik sa profesional ang ugnayan, pero parehas silang hindi kampante. 5:00 pasado na nung lumapit si Samuel sa mesa ni Ira. Basa ang buhok nito at may hawak na towel. Umuulan sa labas, baka abutan ka pa ng malakas. Anya sabay upo sa tabi ni Ira. Hihintayin ko na lang ho tumila. Sagot ni Ira at hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng matanda. Ilang minuto na walang nagsasalita hanggang sa nagsalita si Samuel. Iniwasan mo naman ako buong araw. Hindi siya sumagot. Galit ka ba? Humiling si Ira. Hindi ho. Natatakot lang ako, lalo't alam kong malapit nang bumalik si Marco. Lumapit si Samuel sa kanya. Kahit anong pilit nating iwasan, Ira, hindi natin makakaya. Tuwing tinititigan kita, tuwing tinitingnan kita, naaalala ko kung gaano kita hinahanap-hanap. At bago pa makasagot si Ira, hinawakan na ni Samuel ang mga kamay niya. Sabihin mo lang kung ayaw mo, bulong niya. Nag-isip sandali si Ira, pero sa halip na sabihin ditong tama na, ay siya pa mismo ang unang lumapit. Humawak sa balikat ni Samuel at doon na nga, sa loob ng opisina habang bumubuhos ang ulan, ay tuluyan na ulit na bumigay si Ira. Lahat ng emosyon, pangungulila, pagkagusto, pagtataksil, naghalo sa isang gabi ng paglimos ng atensyon. Hindi niya naisip ang asawa na nagpapakahirap abroad. Basta ang nasa isip niya ngayon, ang sarap na dulot ng matanda sa kanya. Nauhumaling siya dito. Habang hawak siya ni Samuel, habang ramdam niya ang init at haplos, napapapikit siya at ibinubulong sa sariling, patawarin mo ako, Marco. Pagkatapos ng gabing iyon, nag-iba ang ihip ng hangin. Naging madalas ang kanilang tagpo, pero mas maingat sila. Laging may tanong sa mga mata ni Ira, pero laging may sagot si Samuel. Yakap, halik, at katiyakang siya ang pinili sa kasalukuyan. Ilang araw pa ang lumipas. Nag-message si Marco. Love, makakauwi na ako next week. Miss na miss ko na kayo ni Ellie. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ira. Matagal-tagal na rin mula nung huli silang magkausap. Hindi na niya alam kung paano haharapin ang asawa, lalo na't hindi na siya pareho ng dati. Iha, tawag ni Samuel sa kanya. Okay ka lang ba? Ang tahimik mo yata ngayon. Uuwi na ho si Marco, sagot niya. Saglit na natahimik si Samuel. Tumingin sa kanya. Gusto mo itigil na natin to? Tumingin si Ira ng diretsyo. Hindi ko ho alam. Hindi sumagot si Samuel, pero ang mga mata nito ay punong-puno ng pangamba. Dumating ang araw ng pag-uwi. Maaga pa lang ay naghahanda na si Ira. Nilinis ang buong bahay, inayos ang kwarto. Pagkarating ni Marco sa bahay, yakapan silang tatlo. Halos naiiyak pa si Ira pagkakita sa asawa. Ang laki-laki mo na, anak. Bungad ni Marco habang karga-karga si Ellie. Nagulat si Ira sa pagbabago ng itsura ng asawa. Mas payat, parang sunog sa araw, ang balat. Pero ang ngiti nito ay pareho pa rin, tapat at masaya. Ang ganda mo pa rin, Ira, sabi nito sa kanya. Wala kang pinagbago. Wika nito at niyakap pa siya. Ngumiti lamang si Ira. Salamat sa pasalubong. Wika lamang nito. Nung gabing yun, nagkwentuhan sila. Pero damang-dama ni Ira na parang may harang na. Sa bawat halik ng asawa, may konsensya. Sa bawat yakap, may tanong. Ilang araw pa ba? Love, pwede bang magluto ka ng pulutan? Inimbatahan ko si Ninong para mag-inuman kami dito. Gusto ko lang na pasalamatan siya. Sabi ni Marco habang nagsasaing si Ira. Ha? Dito sa bahay? Tanong niya,
Bigla siyang kinabahan. Oo, wala lang, bonding lang, pasasalamat lang sa kanya. Wala nang nagawa si Ira kundi tumango. O sige. Gabi na nun. Dumating si Samuel na nakangiti at may daladalang alak. Suot ang isang polo, desente at mabango. Normal lang ang kilos na para bang walang ginagawang kasalanan. Para bang walang nangyayari. Ninong, bati ni Marco habang inaabot dito ang baso. Ang dami ko ng utang sa inyo kaya't para sa inyo to. Salamat sa lahat. Walang anuman yon, Marco. Basta para sa pamilya mo, akong bahala. Anytime. Sagot pa ng matandang si Samuel. Pero mabilis ang naging sulyap nito kay Ira. Si Ira naman, abalang naghahain ng pulutan. Pilit ang mga ngiti, pero nanlalamig ang mga likod. Bawat tingin ni Samuel, bawat biro, may doble ang kahulugan sa kanya. At kinakabahan siya. May alak ba dyan para kay Ira? Biro ni Samuel. Nako Ninong, hindi naman umiinom yan eh. Sabi ni Marco. Si Ira ay tumingin lamang sa kanila. Walang imik. Pero sa loob ng puso niya may kaba. Kasi alam niyang hindi iyon simpleng inuman lang. Sa oras na iyon, si Samuel ay tahimik lamang na naghihintay ng sandali na siya'y muling makalapit sa asawa ng kanyang inaanak. Mag-aalas 12 na. Nang tuluyang matapos ang inuman ni na Marco at Samuel. Ilang bote na ng alak ang naubos. Tumatawa pa si Marco sa mga huling biro habang bagyang inaakay na ni Ira papasok sa kwarto. Alab, antok na ako eh. Garalgal niyang wika, sabay higa sa kama. Sige na, matulog ka na. Mahinang tugon ni Ira habang inaayos ang kumot ng asawa. Naroon din sa kabilang kwarto ang nanay ni Ira. Kababalik lang ng gabing iyon mula sa Batangas at agad na nagpahinga matapos ang mahabang biyahe. Pagkabalik ni Ira sa may sala, hindi na niya inabutan si Samuel. Binuksan niya ang pinto sa likod pero walang tao. Lumabas siya at inilibot ang tingin sa paligid. Tahimik ang buong kabahayan hanggang sa may marinig siyang tunog mula sa garahe. Naglakad siya papunta roon. Maingat ang lakad at sa pagbukas niya ng ilaw sa maliit na bumbilyang dilaw, nandoon si Samuel. Nakaupo, hawak ang kalahating baso na may alak. Bakit ka narito? Tanong pa ni Ira. Gusto lang kitang makita bago ko umalis. Gusto ko ring marinig yung boses mo. Napapuntong hininga si Ira. Lasing si Marco. Tulog ang lahat. Pero wag tayo rito. Baka may makakita. Wala namang makakakita, Ira. Sandali lang naman. Hindi kita titikman kung ayaw mo. Tumingin si Ira sa mga mata ni Samuel. Mula sa iwanag ng bumbilya, makikita ang katapatan o baka pagnanasa. Pero higit sa lahat ang paghahanap. Wala akong suot na tsinelas eh. Mahina pa niyang sabi na tila palusot, pero hindi naman umaatras. Dito ka na sa tabi ko. Alok ni Samuel. Sabay tapik sa kahoy na bangko sa may sulok. Uupo lang tayo. Wala akong ibang hiling kundi makasama ka kahit saglit. Dahil sa lamig ng gabi at init ng tensyon, umupo si Ira. Magkatabi silang dalawa. Ilang gabi na kitang iniisip. Ani Samuel. Alam kong nandiyan na siya, pero kahit katabi mo siya, naiisip mo pa rin ba ako? Hindi agad nakasagot si Ira, pero saglit siyang sumandal sa balikat ni Samuel. Doon na sumagot ang katawan niya. Pinipilit kong kalimutan kita, pero hinahanap-hanap ko pa rin. Hinaplos si Samuel ang buhok niya. Hindi kita pipilitin, Ira. Pero kung babalik tayo sa dati, hindi ko na alam kung kaya kong itigil pa. Tumingin si Ira sa kanya. Dikit na silang dalawa. At sumunod na segundo, dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Hindi pa dalos-dalos. Hindi rin nadala lang.
kundi halik na punong-puno ng pangungulila mula sa dalawang taong alam naman ang mali pero piniling manatili sa init ng lihim. Habang ang buong bahay ay tahimik, habang si Marco ay natutulog at walang kaalam-alam sa loob ng kwarto, ay may nagaganap na palang kataksilan. Sa sulok ng garahe na natatakpan ng kotse ni Samuel, dun sila nakapwesto. Sa ilalim ng ilaw, muling bumigay si Ira sa damdaming hindi na niya maintindihan. Nakahawak si Samuel sa kanyang bewang, habang si Ira na may nakakapit sa batok ng lalaking naging pahinga niya habang wala ang asawa. Sabihin mong ito na ang huli, bulong pa ni Ira habang magkayakap sila. Pero kahit ito na ang huli, baka bukas ay hanapin pa rin kita. Maya-maya'y naghiwalay silang dalawa. Si Ira ay dahan-dahang bumalik sa loob. Walang bakas ng nangyari. Muling tumahimik ang bahay. Pero sa puso niya may sigaw. Isang sigaw ng kasalanan. At sigaw ng isang damdaming hindi na niya kayang itago. Kinabukasan, tahimik ang araw sa opisina ng Morales Farm. Maganda ang panahon, maliwalas ang langit, at tila ba walang masamang mangyayari. Pero sa likod ng bawat maaaliwalas na umaga, may mga sikretong handang sumabog sa hindi inaasahang oras. Si Ira ay nandoon sa opisina, nakadress ng kulay pula, nag-aayos ng mga folder. Ilang minuto pa lang siyang naroon, pero alam na niyang darating si Samuel. Mula pa kagabi, magka-chat na silang dalawa. Maaga ako bukas, na-miss kita ulit eh. Pagdating ni Samuel, dala niya ang paboritong kape ni Ira. Naka-glasses, naka-polo, at may dalang kumpiyansa ang matanda. Sa loob ng opisina, nakaupo si Ira sa gilid ng mesa habang binabasa ni Samuel ang report. Tahimik lamang pero dama ang tensyon sa pagitan nila. Maya-maya pa, lumapit si Samuel, marang hinaplos ang braso ng misis. Namiss kita. Namiss agad? Nakanakaw ka na nga kagabi eh. Iba naman yung kagabi sa ngayon eh. Sige na, isa lang. Ikaw talaga. Isang halik na nauwi muli sa mas malalim. Ang mesa ay naging sandalan ng mainit na tagpo. Ngunit sa labas ng opisina, si Marco, kasama ang biyenan at anak, nakasakay sa tricycle papunta sa opisina. Wala sa plano ang pagbisita, pero ang naiwan ni Ira na cellphone sa lamesa ay minabuti nilang dalhin dito. Pagdating sa gate, walang ibang sasakyan, tanging SUV lamang ni Samuel. Naglalakad si Marco, hawak-hawak ang cellphone ng misis. Baka nasa loob sila, wika pa niya sa sarili. Pagbukas ng pinto, bumulaga sa kanya ang eksena. Si Ira, nakaupo sa may mesa, walang kahit ano sa sarili. Maging si Samuel ay ganun din. Ang kataway nagsasalo sa isang bawal, sa isang kasalanan. Napamura si Marco at napasigaw. Parang umeko ang sigaw niya sa loob ng opisina. Napalayo bigla si Samuel. Si Ira ay napasigaw pa sa gulat at agad itinakip ang kamay sa sarili. Nanlalaki ang mga mata ni Marco. Nanginginig ang kamao. Marco? Hikbi ni Ira habang nanginginig ang boses. Walang sinayang na segundo si Marco. Lumapit siya at isang malakas na suntok ang binitawan sa mukha ni Samuel. Tumama ito sa panga. Bumagsak ang matanda sa may sahig, nadugoan ng labi. Hayop ka! Sigaw ni Marco habang papasugod pa ulit. Marco, tama na! Sigaw ni Ira na umiiyak. Sinira mong buhay ko, Ninong. Anong ginawa mo? Hindi namin to ginusto. Bulong ni Ira. Halos hindi marinig. Dumating ang ina ni Ira at agad itong napasigaw sa nakita. Ira? Diyos ko anak, anong kababuyan to? Anong ginagawa mo?
Tanging hikbi lang ang naging sagot ni Ira. Diyos ko, Marco. Ma, sorry, sabi ni Ira. Lumapit ang nanay niya, nanginginig sa galit at binigyan siya ng isang sampal. Hindi kita pinalaki para maging ganito. Nakakahiya, Ira. Si Samuel, duguan ng labi, pilit tumatayo. Wala akong intensyon na sirain kayo. Wala? Sigaw ni Marco. Anong tawag mo riyan? Pagmamahal? Tahimik lamang si Ira. At ilang minuto pang lumipas, tahimik na ang opisina. Hinihingal si Marco. Si Samuel nakasandal sa may dingding. Hawak ang sugat sa may labi. Si Ira, nakaupo sa may sahig, habang umiiyak. Habang ang ina niya ay yakap-yakap si Ellie sa labas ng pintuan. Tapos na tayo, Ira. Sabi ni Marco, malamig pero buo ang tinig. Hindi sumagot si Ira. Alam niyang wala na siyang maibabalik. Lahat ng lihim ay nasambulat na. Lahat ng init ay nagbunga ng abo. Hindi kita mapapatawad, dagdag ni Marco. At sana, hindi niyo rin mapatawad ang sarili ninyo. Tumalikod si Marco at lumabas. Ilang araw ang lumipas. Wala na si Marco. Umuwi ito sa probinsya ng mamagulang niya. Si Samuel, hindi na nagpakita. Ang pangako nitong sasaluhin siya kapag nagkabistuhan na, ay hindi natupad. At iniwan si Ira sa ere. Ang opisina ng Morales Farm ay isinarapan samantala. Si Ira ay naiwan sa bahay kasama ang kanyang ina at anak. Tahimik ang bawat araw na kahit ang kanyang ina ay hindi siya kinakausap. Isang gabi habang pinapainom si Ellie ng gatas, nagtanong ang bata, Ma, nasan si Papa? Napatingin si Ira sa anak at halos mabasag ang puso. Babalik siya, anak. Hindi lang natin alam kung kailan. At sa mga salitang yun, napaluha si Ira. Hindi dahil sa hindi niya alam ang sagot, kundi dahil alam niya ang katotohanan na hindi na sila magiging buo kahit kailan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Muli, ito po ang inyong channel na magpapainit, magpapagalit sa inyo at minsan ay magpapaiyak. Ito ang Sweet Rocky Tagalog Story. Ang kwento mo, ikukwento ko. Hanggang sa muli mga kaibigan at mag-iingat po kayo palagi.